10 mga taong pinarusahan matapos hamunin at kalabanin ng Diyos. Maraming mga kwento ang naglalarawan ng mga taong humamon sa kapangyarihan ng Diyos at agad na nakaranas ng matinding kaparusahan. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing babala sa mga nagtatangkang suwayin ng banal na kautusan at nagpapakita ng mabilis na hustisya ng Diyos. Mula sa mga sinaunang teksto ng Biblia hanggang sa mga alamat at kwentong bayan, ang mga kwentong ito ay nagbibigay ng aral tungkol sa kahalagahan ng paggalang at pagsunod sa Diyos. Kaya naman sa video na ito ating kikilalanin ang 10 nakakakilabot na kwento ng mga taong humamon sa Diyos at agad na nakaranas ng kaparusahan. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, King Herod. Si Haring Herodes Agrippa I ay isang historical figure na kilala sa kanyang kalupitan at sa kanyang pagtatangka na patahimikin ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Siya ay apo ni Herodes the Great at naging hari ng Judea mula Anno Domini 41 hanggang Anno Domini 44. Ayon sa Acts of Apostles, chapter 12, paragraph 23, si Herodes ay pinarusahan ng isang anghel ng Panginoon dahil hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Sa isang okasyon habang nagsasalita siya sa harap ng mga tao, siya ay pinuri bilang isang Diyos at hindi bilang tao. Sa halip na iwasto ang mga tao at ibalik ang papuri sa Diyos, tinanggap niya ang kanilang papuri. Dahil dito siya ay agad na pinarusahan ng isang anghel ng Panginoon at siya ay kinain ng mga uod at namatay. Ang kanyang kamatayan ay itinuturing na isang direktang parusa mula sa Diyos dahil sa kanyang pagmamataas at pagtanggap ng papuri na para lamang sa Diyos. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing babala sa iba pang mga pinuno na huwag hamunin ng Diyos at huwag tanggapin ang kaluwalhatian na para lamang sa kanya. Ang kwento ni Herodes Agrippa I ay isang halimbawa ng kung paano ang pagmamataas at paghamon sa Diyos ay maaring magdulot ng matinding kaparusahan. Bukod pa rito, ang kanyang pamumuno ay puno ng mga kontrobersya at kalupitan na nagdulot ng takot at pangamba sa kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga aksyon laban sa mga Kristiyano ay nagpakita ng kanyang determinasyon na alisin ang anumang banta sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang kamatayan ay nagbigay ng aral sa lahat na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng Diyos at ang sino mang magtangkang hamunin ito ay tiyak na mapaparusahan. Number 2, Pharaoh ng Egypt. Ang Pharaoh ng Egypt ay kilala sa mga relihiyosong aklat tulad ng Biblia at Quran bilang isang malupit na pinuno na hindi tinanaw ang kapangyarihan ng Diyos at nagpahirap sa mga Israelita. Sa Biblia, partikular sa aklat ng Exodus, inilarawan siya bilang isang hari na nag-alipin sa mga Israelita sa loob ng maraming taon. Dahil sa matigas niyang puso, ipinadala ng Diyos si Moises upang hilingin sa kanya na palayain ng mga Israelita, ngunit paulit-ulit siyang tumanggi. Bilang resulta, ipinadala ng Diyos ang 10 malalaking salot sa Egypt, kabilang ang pagkakaroon ng dugo sa ilog Nile, pagsalakay ng mga palaka, kuto, langaw at mga balang, pagdurusa ng pigsa sa tao, pagkamatay ng mga hayop, pag-ulan ng yelo, kadiliman sa buong Egypt at ang pagkamatay ng mga panganay na anak. Sa wakas, matapos ang ika-10 salot, napilitang palayain ng paraon ng mga Israelita, ngunit hinabol niya sila hanggang sa Red Sea. Gayunpaman, sa pamamagitan ng himala, hinati ng Diyos ang dagat dahil sa matinding paniniwala ni Moises sa Diyos, kaya't nakatawid ang mga Israelita. Ngunit nang tangkaing tawirin ito ng mga hukbo ni Paraon, ibinalik ng Diyos ang tubig at nalunod si Paraon at ang kanyang mga tauhan. Sa Quran, kilala rin si Paraon bilang isang mapagmataas na pinuno na humamon kay Allah. Sinasabing siya ang Diyos at tumanggi sa mga babala ni Musa o si Moises sa Biblia. Matapos sundan ng mga Israelita sa Red Sea, nalunod din si Paraon. Subalit ayon sa Quran, inutusan ni Allah na panatilihin ang katawan ng Paraon bilang babala sa mga susunod na henerasyon. Samantala, ang kwentong ito ay itinuturing na isang aral sa mga relihiyosong tradisyon tungkol sa mga panganib ng pagmamalaki at pagsuway sa Diyos. Number 3, Lot's wife. Ang asawa ni Lot na hindi pinangalanan sa Biblia ay kilala sa kanyang kaparusahan matapos suwayin ng utos ng Diyos. Ayon sa aklat ng Genesis chapter 19 verses 1 to 38, ang Diyos ay nagpadala ng 2 anghel upang iligtas si Lot at ang kanyang pamilya mula sa pagkawasak ng mga lungsod ng Sodom at Gomorrah. Samantala, ang mga anghel ay nagbigay ng malinaw na utos na huwag silang lilingon habang tumatakas. Gayunpaman, habang sila'y tumatakas, lumingon ang asawa ni Lot upang tingnan ang pagkawasak ng Sodom at siya ay agad na naging isang asin bilang parusa.
Ang kanyang paglingon ay itinuturing na isang pagsuway sa utos ng Diyos at isang tanda ng kanyang pagnanasa sa makasalanang buhay sa Sodom. Sa mga tradisyong Hudyo, siya ay minsang tinatawag na Ado o Edith. Ang kanyang kwento ay binanggit din sa Book of Wisdom 10-7 at sa Bagong Tipan, Lucas 17-32, kung saan binanggit siya ni Jesus bilang halimbawa dahil sa kanyang pagsuway. Samantala, may mga alamat na nagsasabing ang isang poste ng asin na ito ay makikita malapit sa Dead Sea sa Israel at Jordan. Ang kwento na ito tungkol sa asawa ni Lot ay nagsisilbing isang mahalagang aral tungkol sa pagsunod sa utos ng Diyos at ang mga kahihinatnan ng pagsuway. Gayunpaman, ang kanyang kaparusahan ay isang paalala na ang paglingon sa nakaraan, lalo na sa mga makasalanang gawain, ay maaring magdala ng kapahamakan. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at babala sa mga mananampalataya hanggang sa kasalukuyan. Number 4, si Uzzah ay isang tauhan sa Biblia na kilala sa kanyang tragic death matapos niyang hawakan ng Ark of the Covenant. Ayon sa 2 Samuel chapter 6 verses 6-7, habang daladala ang Ark of the Covenant mula sa bahay ni Abinadab patungo sa lungsod ni David, ang mga baka na humihila sa kariton ay biglang nadapa. At si Uzzah, dahil sa kanyang pag-aalala na baka mahulog ang Ark of the Covenant, ay biglang iniunat ang kanyang kamay upang kunin ito. Dahil sa kanyang ginawa, ang galit ng Panginoon ay nag-aalab laban kay Uzzah at siya ay agad na pinatay ng Diyos sa tabi ng Ark of the Covenant. Ang insidenteng ito ay itinuturing na isang halimbawa ng kahalagahan ng pagsunod sa mga banal na kautusan. Ang Ark of the Covenant ay itinuturing na napakabanal at may mga tiyak na alituntunin kung paano ito dapat hawakan at dalhin. Samantala, ang pagkilos ni Uzzah, bagaman tila may mabuting intensyon, ay isang paglabag sa mga kautosang ito at isang pagpapakita ng kawalang galang sa kabanalan ng Diyos. Ang kanyang kamatayan ay nagsilbing babala sa mga tao na ang pagsuway sa mga kautusan ng Diyos, kahit na sa mga tila maliit na bagay, ay may malubhang kaparusahan. Gayunpaman, ang kwento ni Uzzah ay madalas na ginagamit upang ipakita ang kahalagahan ng paggalang at pagsunod sa Diyos. Ito rin ay nagpapakita na ang mga aksyon na tila mabuti sa ating paningin ay maaring hindi katanggap-tanggap sa Diyos kung ito ay lumalabag sa kanyang mga kautusan. Samantala, ang trahedya ni Uzzah ay isang paalala na ang kabanalan ng Diyos ay dapat igalang at sundin ng buong puso at kaluluwa. Bukod pa rito, ang kanyang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa at pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na hindi lamang para sa ating kapakanan kundi para rin sa pagpapakita ng ating paggalang at pag-ibig sa Kanya. Number 5, Ananias at Sapphira. Ang kwento ni Ananias at Sapphira ay matatagpuan sa Book of Acts in the New Testament of the Bible, particular sa Acts chapter 5 verses 1-11. Sila ay mag-asawa na naging bahagi ng unang Christian community sa Jerusalem. Sa panahong iyon, ang mga mananampalataya ay nagbebenta ng kanilang mga ari-arian at ibinibigay ang buong kita sa mga apostol upang ipamahagi sa mga nangangailangan. Gayunpaman, sina Ananias at Sapphira ay nagbenta ng isang ari-arian, ngunit nagtabi ng ilang bahagi ng kita nito para sa kanilang sarili at ibinigay nila ang natirang halaga sa mga apostol. Ang kanilang kasinungalingan ay hindi lamang laban sa mga tao, kundi laban sa Diyos mismo. Nang dalhin ni Ananias ang bahagi ng kita sa mga apostol, tinanong siya ni Pedro kung bakit siya nagsinungaling sa banal na espiritu at nagtabi ng bahagi ng pera. Dahil sa kanyang kasinungalingan, bigla siyang namatay. Makalipas ang 3 oras, dumating si Sapphira na hindi alam ang nangyari sa kanyang asawa. Tinanong siya ni Pedro kung yun ang buong halaga ng kanilang kita mula sa pagbebenta ng ari-arian. At nang magsinungaling din siya rin ay biglang namatay. Ang kanilang pagkamatay ay nagdulot ng matinding takot sa buong komunidad ng mga mananampalataya. Ang kwento ni Ananias at Sapphira ay nagsisilbing babala tungkol sa epekto ng kasinungalingan at pandaraya, lalo na sa loob ng komunidad ng mga mananampalataya. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi nagpapalampas ng kasalanan at ang mga gawaing may masamang intensyon ay may mabigat na kaparusahan. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang katapatan at integridad ay mahalaga sa harap ng Diyos at ng komunidad. Ang kanilang kasinungalingan ay hindi lamang laban sa mga tao, kundi laban sa Diyos mismo. Number 6, Korah. Si Korah ay isang kilalang tauhan sa Old Testament of the Bible, particular sa Book of Numbers, number 16. Siya ay isang Levita na isang miyembro ng tribo ni Levi na may mahalagang tungkulin sa mga seremonyang pangrelihiyon ng mga Israelita.
Gayunpaman dahil sa inggit at pagnanasa sa kapangyarihan, pinangunahan ni Korah ang isang rebelyon laban kina Moises at Aaron, ang mga itinalagang leader ng Israel. Kasama ang 250 pa na kilalang tao mula sa komunidad, hinamon ni Korah ang autoridad ni Moises at Aaron at sinabing lahat sila ay banal at dapat payagang maglingkod bilang mga pari. Ang rebelyon ni Korah ay isang direktang hamon sa autoridad ng Diyos. Bilang tugon, dinala ni Moises at Aaron ang usapin sa Diyos at sa pamamagitan ng isang himala, pinatunayan ng Diyos ang kaniyang pamumuno. Ang parusa kay Korah at sa kanyang mga tagasunod ay napakabigat dahil ang lupa ay biglang bumuka at nilamon si Korah, ang kanyang buong bahay at ang mga tagasunod niya, habang ang mga apoy na nagkalat ay nilamon ng 250 na kalalakihan na sumuporta sa kanya. Samantala, ang mga anak ni Korah ay nakaligtas dahil nagsisi sila at pinahintulutang maglingkod sa tabernakulo sa mas mababang tungkulin. Ang kwento ni Korah ay nagsisilbing babala sa mga nananampalataya tungkol sa mga panganib ng pagsuway at paghamon sa autoridad ng Diyos. Ipinapakita nito ang matinding kahihinatnan ng espiritual na rebelyon at ang kahalagahan ng pagsunod sa mga itinalagang leader ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pagkakamali, ang mga descendants ni Korah ay naging kilalang mga awit at tagapagbantay sa templo at isinulat nila ang ilang mga salmo na kasama sa aklat ng mga awit ng Israel. Ang kanyang kaparusahan ay isang paalala na ang paghamon sa Diyos at sa kanyang mga itinalagang leader ay may malubhang kahihinatnan, ngunit ang pagsisisi at pagbabalik loob ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagtubos at bagong simula. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at babala sa mga nananampalataya hanggang sa kasalukuyan na ang bawat kilos at desisyon ay may kaakibat na responsibilidad at kahihinatnan. Number 7. Si Haring Saul ay isang makasaysayang tauhan sa Biblia na kilala bilang unang hari ng Israel na pinili ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Samuel upang mamuno sa bayan ng Israel. Gayunpaman ang kanyang pamumuno ay nagkaroon ng maraming kontrobersya at kasalanan na nagdulot ng kanyang kaparusahan mula sa Diyos. Isa sa mga pangunahing insidente na nagdulot ng galit ng Diyos kay Saul ay ang kanyang paglabag sa utos ng Diyos na maghintay kay Samuel bago magsagawa ng alay. Sa 1 Samuel chapter 13 verse 8 to 14, si Saul ay nag-alay ng handog nang hindi hinihintay si Samuel na isang malinaw na paglabag sa utos ng Diyos. Dahil dito sinabi ni Samuel na ang kaharian ni Saul ay hindi magtatagal at ang Diyos ay pipili ng isang tao na may pusong katulad ng sa kanya upang mamuno sa Israel. Samantala isa pang insidente ay ang kanyang pagsuway sa utos ng Diyos na lubos na sirain ang mga Amalekita at ang kanilang mga ari-arian. Sa halip pinili ni Saul na itira ang hari ng Amalekita at ang pinakamagagandang hayop. Dahil dito sinabi ni Samuel na ang pagsuway ni Saul ay katumbas ng pangkukulam at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at inihayag na ang Diyos ay tuluyan ng itatakwil si Saul bilang hari ng Israel. Ang mga kasalanang ito ay nagdulot ng matinding kaparusahan kay Saul. Ang espiritu ng Diyos ay lumayo sa kanya at siya ay pinahirapan ng isang masamang espiritu. Sa huli ang kanyang pamumuno ay nagtapos sa isang trahedya. Sa labanan laban sa mga Pilisteo, si Saul at 3 sa kanyang mga anak, kabilang si Jonathan, ay napatay. Ang kanyang kamatayan ay itinuturing na isang direktang resulta ng kanyang pagsuway at paghamon sa Diyos. Ang kwento ni Saul ay isang babala sa lahat ng mga pinuno at mga tao na ang pagsuway sa Diyos at ang pagmamataas ay may kaakibat na kaparusahan. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at ang pagkakaroon ng pusong tapat sa Kanya. Ang kanyang kwento ay isang malungkot na paalala na ang Diyos ay banal at ang kanyang mga kautusan ay dapat sundin ng may buong puso at kaluluwa. Number 8. The Tower of Babel Builders. Ang kwento ng mga Tower of Babel Builders ay matatagpuan sa aklat ng Genesis sa Biblia, particular sa Genesis chapter 11 verse 1 to 9. Matapos ang isang matinding kaganapan, ang buong mundo ay may isang wika at isang uri ng pananalita. Ang mga tao ay naglakbay patungong east at nakarating sa isang kapatagan sa Shinar, kung saan sila nagpasya na magtayo ng isang lungsod at isang tore na aabot sa langit. Ang kanilang layunin ay magtayo ng isang pangalan para sa kanilang sarili at maiwasan ang pagkakawatak-watak sa buong mundo. Ang tore ay simbolo ng kanilang kapangyarihan at ambisyon na maging katulad ng Diyos. Ang kanilang plano ay nagpakita ng pagmamataas at pagsuway sa utos ng Diyos na dapat sila ay magpakalat sa buong mundo.
Dahil sa kanilang pagmamataas at pagsuway, bumaba ang Diyos upang tingnan ang lungsod at ang tore na kanilang itinatayo. Nakita ng Diyos na kung magpapatuloy sila sa kanilang ginagawa, walang magiging imposible para sa kanila. Kaya't nagpasya ang Diyos na guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Dahil dito tumigil ang kanilang pagtatayo at sila ay nagkawatak-watak sa buong mundo. Ang lugar na iyon ay tinawag na Babel sapagkat doon ginulo ng Diyos ang wika ng buong mundo. Ang parusa sa mga tagapagtayo ng Tore ng Babel ay hindi lamang ang pagkagulo ng kanilang wika, kundi pati na rin ang pagkakawatak-watak ng kanilang komunidad. Ang kanilang ambisyon na maging katulad ng Diyos at magtayo ng isang pangalan para sa kanilang sarili ay nauwi sa kabiguan at pagkakawatak-watak. Ang kwento ng Tore ng Babel ay isang paalala sa kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ipinapakita nito na ang pagmamataas at pagsuway ay may mabigat na kaparusahan at ang tunay na kapangyarihan ay nasa Diyos lamang. Number 9, Goliath. Si Goliath ay isang kilalang tauhan sa Old Testament ng Biblia, partikular sa Book of 1 Samuel chapter 17. Si Goliath ay isang higante mula sa mga Pilisteo na isang tribo na kalaban ng mga Israelita. Ayon sa Biblia, si Goliath ay may taas na 6 na siko at isang dangkal na tinatayang nasa 9 feet 9 inches. Siya ay kilala sa kanyang malaking tangkad, lakas at kasanayan sa pakikipaglaban. Sa kwento, hinamon ni Goliath ang mga Israelita na magpadala ng isang mandirigma upang labanan siya sa isang pisikal na labanan na kung saan ang matatalong panig ay magiging alipin ng nanalo. Ang hamon ni Goliath ay isang direktang paghamon sa Diyos ng Israel dahil ang mga Israelita ay naniniwala na ang kanilang tagumpay sa digmaan ay nakasalalay sa tulong ng Diyos. Samantala sa loob ng 40 days, walang sino man sa mga Israelita ang naglakas loob na harapin si Goliath hanggang sa dumating si David na isang batang pastol na walang karanasan sa digmaan. Sa kabila ng kanyang kabataan at kawalan ng karanasan, nagboluntaryo si David na labanan si Goliath dala ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa labanan ginamit ni David ang kanyang tirador at isang bato upang patamaan si Goliath sa noo na nagpatumba sa higante. Pagkatapos ginamit ni David ang espada ni Goliath upang pugutan siya ng ulo na nagdulot ng malaking takot sa mga Pilisteo at nagbigay ng tagumpay sa mga Israelita. Ang pagkapanalo ni David ay isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan kapag naniniwala sa Diyos at parusa naman kay Goliath dahil sa kanyang pagmamataas at paghamon sa Diyos ng Israel. Ang kwento ni Goliath ay nagsisilbing isang mahalagang aral tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya at ang kahinaan ng pagmamataas. Ipinapakita nito na kahit gaano kalaki o kalakas ang isang tao, ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa Diyos. Ang kwento ni David at Goliath ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga nananampalataya na nagpapakita na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, ang mga imposibleng hamon ay maaaring mapagtagumpayan. Number 10, Ahab at Jezebel. Si King Ahab at Queen Jezebel ay kilala sa Biblia bilang mga makasalanang pinuno ng Israel na nagdala ng malaking kaparusahan sa kanilang sarili at sa kanilang kaharian dahil sa kanilang paghamon at pagsuway sa Diyos. Si Ahab na anak ni Omri ay naging hari ng Israel at naging asawa niya si Jezebel na anak ni Haring Etbaal ng mga Sidonyo. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, ang pagsamba kay Baal at Asherah ay lumaganap sa Israel na nagdulot ng matinding galit ng Diyos. Si Jezebel ay kilala sa kanyang kalupitan at sa kanyang pagpatay sa mga propeta ng Diyos, habang si Ahab ay sumunod sa kanyang mga kagustuhan at nagpatuloy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang kasamaan ay nagdulot ng 3 taon na tagtuyot at pagkagutom sa Israel bilang parusa mula sa Diyos. Gayunpaman sa bundok ng Carmel, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng apoy mula sa langit upang sunugin naman ang handog ni Propeta Elias. Kung kaya't dito nagbalik ang loob ng mga Israelita sa Diyos dahil sa pangyayari na ito. Dahil dito pinatay ni Elias ang 450 na propeta ni Baal upang matigil na ang kanilang paniniwala sa Diyos-Diyosan. Gayunpaman hindi ito nagpatigil kay Jezebel na nagbanta kay Elias ng kamatayan kaya't siya ay tumakas. Ang galit ng Diyos kay Ahab at Jezebel ay nagpatuloy, lalo na nang si Ahab ay nagnais na makuha ang vineyard ni Nabot at si Jezebel ay nagplano upang patayin si Nabot at makuha ang kanyang vineyard. Dahil dito ipinahayag ni Elias ang hatol ng Diyos na ang buong sambahayan ni Ahab ay masisira
at si Jezebel ay kakainin ng mga aso sa Jezreel. Ang hatol na ito ay natupad sa pamamagitan ni General Jehu na pinili ng Diyos upang magdala ng hustisya. Pinatay ni Jehu si Joram na anak ni Ahab at si Ahaziah na hari ng Juda at manugang ni Ahab. Samantala si Jezebel sa kabila ng kanyang pagtatangka na magpakita ng kapangyarihan ay itinulak mula sa bintana ng kanyang mga tauhan at kinain ng mga aso gaya ng ipinahayag ni Elias. Ang kwento ni Ahab at Jezebel ay isang babala sa lahat ng mga pinuno at mga tao na ang pagsuway at paghamon sa Diyos ay may kaakibat na matinding kaparusahan. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at ang pagkakaroon ng pusong tapat sa Kanya.